Hello guys, good morning mga sis Kasari. Happy selling sa inyong lahat ngayong araw ng Tuesday. At malapit na kaming mag-display sa aking table meat shop dahil 5 minutes na lang mag 3 o'clock na. So meron lang akong sasagutin guys ang aking viewers na nagtitinda din siya ng dressed chicken at sabi niya ano daw ang ginagawa ko para hindi mangingitim ang kanyang display na mga dressed chicken kasi medyo labas-pasok na siya sa freezer and then ano na daw parang old stock siyang tingnan. So si Junjun Andales, shout out to you Junjun. Okay, pag ang dressed chicken kasi ay in and out sa freezer and then hindi yan siya mauubos, ibabalik mo na naman sa freezer, normal lang yan siya na mamumutla, no? And then pag ilang araw na na-frozen na siya and then dinidisplay mo, mangingitim talaga yan siya. So ang ginagawa ko dito para ma-handle natin ng maayos ang ating mga frozen foods, 2 to 3 hours ay i-in and out talaga ko yan sa freezer. So pag nalapag na siya, lalong-lalo na sa mga frozen foods, yung mga hotdog, every 3 hours ipapasok namin siya. Pag hihipuin mo siya, hindi na siya matigas, so ibabalik namin siya sa freezer. Pero sa dressed chicken, ang ginagawa namin, medyo matagal-tagal siyang ilapag namin sa tray sa aking table meat shop, pero lalagyan namin ng ice talaga. So pag ikaw ay nagdi-display ng dressed chicken, huwag mong hayaang wala siyang ice. So lagyan mo talaga ng ice. Okay, para sa mga nagtitinda ng dressed chicken dyan, so ang palatandaan na kailangan mo nang ipapasok ang iyong dressed chicken sa freezer ay pag hipuin mo yung dressed chicken ay madulas na siya, no? Medyo slimy na siya, so need na niyang ipapasok sa freezer. So pag napapansin mo na medyo, kung sa Bisaya pa, luya na ang naong sa manok, imo na siyang hugasan, no? Hugasan mo ng tubig and then ipapasok uli sa freezer. Mga ilang oras lang ay tumitigas na yan siya, ma-frozen na yan siya, or na hindi pa siya matigas, pwede na siyang ibalik sa display. So ganyan talaga guys ang ginagawa ko dito. So hindi ako nagdi-display ng dressed chicken na walang ice. Sa umpisa, kasi alas 3 magdi-display na ako. Sa umpisa kasi busy pa kami, naglalapag pa kami ng mga frozen foods, mga karning baboy, hindi ko muna yan lalagyan ng ice, no? I-arrange muna namin yan siya sa freezer, wala pa siyang ice. Pero after na may display na namin lahat at mapapansin ko na kailangan na siyang lagyan ng ice dahil ano yan siya talaga, parang matuyo yung laman ng chicken kung walang ice sa hangin at sa init. So pag mahanginan siya, kaya mas slimy siya, no? Madulas na siya. So kailangan talaga para hindi siya dumulas at hindi siya slimy, lagyan talaga siya ng ice para ma-maintain ang freshness ng ating mga dressed chicken. So ganyan talaga, no? Hindi talaga maiiwasan yan kahit saan na nagbebenta, kahit sinong nagbebenta ng mga dressed chicken, kahit sa palengke, makikita mo talaga na may mga mamumutla na mga manok kasi nakulang yan siya sa ice at kailangan i-in and out yan talaga sa freezer. Pero sa kabisihan natin, hindi talaga maiiwasan yan kahit na sa aking kahit na sa guys, ganyan din sa karning baboy, may mga pila 65 kahit na sa karning baboy mga sis Kasari, meron talagang mamumutla kasi hindi talaga mauubos yung display natin, no? Okay lang sana kung nasa freezer lang siya, pero dito sa akin maglapag talaga ako sa lamesa para makakuha tayo ng malaking benta. So ganyan din ang mga karning baboy, hindi talaga maiiwasan pag frozen na mamumutla talaga yan siya at medyo umitim. Pero pag naka-frozen, okay lang yan siya, pwede pa rin yan kainin kasi kami dito ang ginagawa ko, yung mga buto-buto, yan yung mga mabibitin at hindi madaling ma-sold out. So lulutuin na lang namin pati yung mga dressed chicken na namumutla na, hindi ko na yan siya i-display pag medyo itim na talaga ang color niya. Kakainin na lang namin, no? At huwag nyong isigang. Ang ginagawa namin pag mangingitim na ang dressed chicken, ipiprito namin talaga. Gagawin namin fried chicken. Okay, at ang paglagay sa freezer, mga pag kayo guys ay maglalagay sa freezer, no? Halimbawa, nagliligpit na kayo, mag-close na sa tindahan, and then maraming natitira sa mga dressed chicken ninyo na na-slice na, lalong-lalo na sa chicken breast, sa chicken wings, at saka sa
chicken quarter leg. So, ang paglagay ninyo sa freezer, halimbawa, meron kayong slice na 5 kilos. So, huwag nyong ilalagay sa masikip na cellophane. So, ako dito, ang nilalagyan talaga namin, yung mga maluwag na cellophane para pag lagay mo sa freezer, maikalat mo ang ang mga dressed chicken, maikalat mo para yung nasa gitna ay makasirculate ang lamig ng freezer natin at hindi siya mamumutla sa gitna. Kasi yan yung yung mga baguhan pa guys na nagtitinda ng karning baboy at dressed chicken, sinasalansa nila paglalagay nila sa freezer. So hindi yan tama kasi yung sa gitna ay hindi na maabutan ng lamig, hindi na makasirculate ang lamig sa freezer. So namumutla siya, no? Kung napapansin nyo, may kulay green na ang chicken or ang karning baboy. So kailangan talaga ilapag. Ako dito, yung karning baboy ko or ang dressed chicken, nilalagay namin sa cellophane. Tapos malaking cellophane, halimbawa 5 kilos yung natitira, huwag nyong ilagay sa mga medium na cellophane. Kailangan large or XL. Tapos medyo ilapag ninyo sa sahig ng freezer ninyo para lahat ng mga natitirang nakaslice na dressed chicken ay maaabutan sa circulation ng freezer at hindi yan mamumutla, no? Kasi pag sinasalansan sa isang cellophane, maliit lang ang cellophane and then punong-puno siya, yung gitna talaga ay mamumutla. Baka yan yung nangyari sa aking viewers na nagtanong sa akin. And then ang karning baboy ay nilalapag ko talaga sa ibabaw ng aking mga hotdog sa isang freezer ko para kinabukasan ay madali lang siyang kunin. Kasi pag nakadikit yan guys sa freezer, ang hirap kukunin yan siya pag kinabukasan kasi mag-ice din yan siya. So para madali lang, kukunin lang namin yung hotdog na pinapatungan ng karning baboy. So makukuha na namin ang karning baboy. So ganyan, pag malaki ang freezer nyo, medyo malapad siya, so ganun ang gagawin ninyo. Huwag isalansan sa cellophane. Kung maaari, kung meron kayong tray na may mga butas-butas na tray, gaya nito guys, sandali. Kagaya nito guys, meron talaga akong ganitong tray, no, na may butas siya para makalusot yung circulation ng lamig ng ating freezer. So ito yung mga pork pata slice natin. So kung napapansin nyo, frozen na yan siya at ang gitna niya ay meron ding na frozen na, namumutla na yan siya. So hindi na namin ibebenta, kainin na lang namin yan siya. So hindi talaga maiwasan sa sa mga frozen foods na may mamumutla talaga pag i-in and out. So ito, frozen na ito, pero meron na talagang namumutla dyan. So pero konti lang naman at bawing-bawi na ako kasi eto, mura lang ang benta ko sa pork buto-buto, pero bawing-bawi ako sa kasim at saka sa sa pork belly. So dyan ako babawi dahil ito ay kaunti lang talaga ang ginansya ko at hindi yan talaga mauubos. So kami na lang ang kumakain dito. Okay. So kailangan meron kayong tray na ganito guys. So pwede itong lagyan ng mga frozen. Pag mag-close na, dito ilalagay, hindi na lang sa cellophane, pero ikalat mo talaga. Huwag mong isalansan sa gitna para hindi mamumutla yung nasa gitna. Okay dahil, magsugod na ta. Ay nako, at nag-demo pa. So na kami guys, 3:50 na ng hapon at magde-debone pa ako sa aking pork carcass ngayon. Maliit lang, 37 kilos ang i-debone ko kasi kahapon naubos. Maliit lang din ang aking carcass, nasa 30 kilos plus lang siya. And then naubos ang aking karning baboy kahapon kahit na walang pasok dito sa amin. So ngayon hopefully ay makabenta tayo ng malaki-laki at sa awa ng Diyos kahapon nagkahit naman tayo sa ating target sales. Thank you so much guys for watching my vlog. Thank you talaga sa aking mga bagong subscribers, sa aking mga silent viewers na hindi lang nagko-comment, nanonood lang sa aking vlog. Thank you talaga. And advance Merry Christmas, and sana ay malakas ang ating mga tindahan dahil malapit na talaga ang Pasko. Okay, at ako ay magde-display muna. Kami ni Marisa, kaming dalawa lang dito. Si Mr. ay umuwi na at siya na naman doon sa bahay namin at kami dito, pero mamaya ay pupunta siya dito para tulungan kaming pag mag-close na kami. Okay, thank you so much. Bye-bye. At ngayon guys, ay ipapakita ko sa inyo, i-share ko sa inyo ang aking bagong display, ang aking bagong paninda dito sa aking tindahan. So, noon pa guys, marami na maghahanap sa akin ng peanut butter na mura lang siya, pero hindi ako namimili
lang. So, ang benta ko dito ay 45. So, ngayon, kasi maganda na ang plastic na nilalagyan ng peanut butter sa palengke. So, namimili tayo and nag-try ako ng isang dosinang maliit and 6 lang nito and then kaunti na lang ang natitira. Yun na lang guys ang natitira. Kita mo dahil. So, yan na lang guys ang natitira. So, nag-restock ako ng malaki, isang dosinang ganito. Ang puhunan ay 53. So, ang benta ko ay 70 pesos. Ang laki ng aking ginansya dito. And then, saleable siya dahil marami tayong loaf bread. Tapos, ang maliit, ang ating puhunan 33, ang benta ko ay 50 pesos. Tapos, ang retail nila doon sa palengke ay 35. So, ang bigay nila sa akin ay 33 lang. And then, ito ay 60 pesos ang presyo nila doon, ang retail. Ang bigay nila sa akin ay 53. So, malaki ang ating ginansya dito. And malakas talaga ito, guys. Okay. Okay guys, ito ang aking 1/2 pork carcass ngayong araw ng Wednesday at ito ay ano lang siya, 36 kilos. And then galing kami sa palengke kanina kasi dumaan kami sa City Treasurer's Office at nag-renew kami sa sticker ng aming timbangan. So, naubusan na ako ng kikiam. Namili ako ng 10 pack na tig 450 grams lang pala. Akala ko 1/2 kilo ito. Tapos, naubusan tayo ng beefies na 230 grams and Virginia. So, tig 10 lang yan siya guys kasi sa Friday ay magruta na naman ang panel and then nagkuha ako ng mga sandubag at mga 10 ounce na cup kasi naubusan na rin ako ng tiny na sandubag na ginagamit namin dito sa aking meat shop. Okay, at marami tayong bangus. Nagkuha din ako ng 50 pieces na boneless bangus guys. Itong nasa cellophane and then whole bangus yung nasa ilalim niya. Malakas na malakas talaga guys ang aking boneless bangus dito at ang aking puhunan as usual ay 50 pesos pa rin. Okay, ito guys at na-display ko na ang aking mga sandubag kasi ang daming trabaho namin ni Marisa dito dahil dumating din ang aking delivery ng mga dressed chicken na kahapon ko pa ino-order. So, ina-arrange ko muna ito and then si Marisa ay repack sa aking mga dressed chicken sa labas ng aking tindahan kasi ang dami naming ipapasok sa freezer na naman. So, ito yung ating mga 8x14, 3x16, mga tiny and mini at ito yung mga pang retail namin. So, yan lang guys ang aking mga sandubag dito and ito yung ating bagong delivery na mga dressed chicken. So, nag-order tayo ng 4 na bag and alam nyo guys, nagmahal na talaga ang mga dressed chicken ngayon. Nung isang araw, nasa 155 pa ang kilo. Ngayon ay 165 na. And then 90 pesos itong chicken feet. At isang bag lang ang binigay sa akin ni Farmers. Tapos ang order ko na chicken liver na 10 kilo ay 7 kilo lang ang binigay niya sa akin. So ito yung ating mga dressed chicken. Mga oversize, 1.2, 1.3 ang timbang niya. And then may nahalong isang bag na mga 0.9 grams lang, 900 grams to 950 grams pang lechon. So ayaw ko sana ang maliit na chicken kasi ako na ang nag-slice dyan para pang quarter leg namin. So pag hindi umaabot ng 1 kilo ay maliit ang ating magagawang quarter cut, pero wala tayong magawa kasi yan yung dineliver sa atin ngayong umagang ito. So ang chicken feet naman sa 15 kilos ay nag-net lang siya ng 14.62 kilos lang. So yan, ang laki ng resiko niya guys. So 90 pesos lang naman ang ating puhunan. It's okay. So kailangan doon tayo magbe-base sa ating kapital kung magkano ang net na timbang niya para hindi tayo malugi. So ito ay ang nabayaran ko sa 15 kilos ay 1,350. Yan, ang laki ng resiko niya guys. So 90 pesos lang naman ang ating puhunan. It's okay. So kailangan doon tayo magbe-base sa ating kapital kung magkano ang net na timbang niya para hindi tayo malugi.